Isang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kay Buntayak TV. Isa na naman pong tutorial ang nais ko pong ihatid sa inyo. Ang tutorial na ito ay makakatulong sa inyo kung paano po natin mabubuksan ang ating contribution through online. Na kung saan ibinigay na opportunity ni SSS sa kanyang mga member na ito po ay mabubuksan natin sa pamamagitan ng online through technology. At ito po ay magagamit natin sa ating po mga computer, sa ating po mga desktop, sa ating po mga laptop at maging sa Android phone. Yan po ay ibinigay ni SS para ang tao ay mas convenience kumilos. Kaya po marami pong nagtatanong sa ating po mga kababayan kung paano po ang proseso o kung paano po ma-verify ang contribution through online. Ngayon po ito po ay step by step at napakasimple pong sundan na ating pong masubaybayan isa-isa para hindi po tayo maligaw. Kaya po wag po kayong bibitaw, manood lang po kayo dahil sa screen na ito malalaman nyo na napakasimple lang pala gumawa ng hanapin yung tinatawag na SSS. Bakit po verification ng contribution ng aking pong ididetalye? Dahil dito po natin malalaman kung ilan na po yung ating naging contribution at kung qualified na po ba tayo sa pwedeng mag-loan, kung tayo po ay nasa hustong edad na at higit sa 120 months, pwede na po tayo mag-retire. Yan po yung kalimitan na gustong tignan ng mga member ng SS kung saan makita nila kung nakailan na sila sa contribution. Kung tayo po ay nasa empleyado, madali lang po. Paano po pag ang ating po mga kababayan ay hindi po nag-iempleyado? Kaya ituturo ko po sa inyo at magpaturo po kayo sa inyong mga anak na marunong pong mag-Google. Ang unang-una pong gagawin nyo, naka-ready na po ang inyong pong user ID at password. Dahil meron po akong tutorial sa baba na kung saan yung may video po ako na kung paano gumawa ng user ID at password. And then meron po doon ang mga requirements ni SS kung paano natin kukunin at paano natin maybe makukuha yung requirements na hinihingi ni SS. Ang una po ay unang natin ay naka-ready na po yung ating user ID at password. Ngayon po makikita po natin dito kay Google Chrome, pipindutin po natin si Google Chrome. And then pagdating po kay Google Chrome, itatype po natin yung www.gov.ph. Magpa-pop up po yung Republic of the Philippines. Wala na po kayong ibang pipindutin doon kundi yung Republic of the Philippines. At kapag pinindot nyo po yung Republic of the Philippines, magpa-pop up po yung tinatawag na portal na ni SSS. I-welcome na po kayo ni SS doon. At makikita po ninyo dito ay I'm not a robot. Yan. Dito po I'm not a robot. Pindutin nyo po yon. At pag napindot nyo na po yung I'm not a robot, magsasubmit po kayo. And then kapag na-submit nyo, makikita nyo po tatlo pong kategorya. Yung member, yung employer. Yung member po ang pipindutin nyo. And then pagdating po ng napindot nyo na po yung member, dadali na po kayo sa kung paano nyo po ilalagin yung user ID at password. Yan po. And then pag nakarating na po kayo doon sa sa user ID at saka password, meron pong maliit doon na kung saan pipindutin po ninyo I'm not a robot. Kasi kahit isubmit nyo po yun at hindi nyo po pinindot yung I'm not a robot dito po sa naka-screen na ito, hindi po kayo papasok dahil kapag first time nyo pong pumasok sa portal nyo, meron pong parang test na halimbawa traffic. Kung ano po yung picture ng traffic, yun lang po yung yung halimbawa yung tinatawag na bicycle. Lahat po ng may bike doon, yun po yung nyo. Yun lang po yung pipindutin nyo and then i-verify. Step number 5,
pipindutin nyo na po yung submit. At pag na-submit nyo, ayan, papasok na po kayo sa screen ni SSS. Yun na po yung portal natin. Kasi marami po yung, may 5 pong pagpipilian doon. Yung member, info, yung inquiry, yung yung tinatawag na yung kulay blue doon na nakaano. Pipiliin niyo po yun. At ang pipiliin niyo po yung tinatawag na inquiry. Pag pinindot niyo po yun, hayaan niyo lang po. Kasi kapag hindi po lalabas yung detalye ng inyong yung inyong SSS. And then hahanapin niyo po doon yung pangatlo po siya mula sa taas hanggang sa pangatlo yung contribution. Mababasa nyo naman po doon sa inquiry yung tinatawag na contribution. Pindutin nyo po yung contribution doon. At magpa-pop up na po yung pinaka-total ng inyong contribution. Ayan po, makikita nyo na po yung ibinigay kong sample na kung saan ang aking contribution ay 208 sa pagkaalala ko. At doon nyo po malalaman kung entitled na po kayo kay SSS. Kahit entitled na po kayo kay SSS, marami pong marami pong benefits sa SSS pagdating po sa kapag ikaw ay lumagpas na sa SSS. At marami pong katanungan na kapag po ba ikaw ay 60 years old na, yung buong limbawa ay 200 ay makukuha mo. Hindi po. Ang ibibigay lang po ni SSS yung tinatawag na 10 years, 120. At marami po akong nakakilala na yung susobra po sa 120, yun po yung tinatawag na ilalamsam. Ibabalik po yun sa inyo. Mag-aantay lang daw po kayo ng 18 months. At marami na po akong nakilala na ganun po ang nangyari kapag sila ay nagpensyon na. Sila po ay mga 60 years old at nagpensyon na. Napakahalaga po nito. At tandaan po natin, isa lang po sa note ko, kapag meron na po kayong user ID at saka password, ingatan nyo po ito. At na-expired po ang password. Pero yung user ID hindi po. Habang buhay po ninyong magiging account yun hanggang kayo ay mag-60. At after 6 months, papalitan nyo po. Napakahirap po magpalit ng user ID, ng password. Dahil kapag ito po ay nalock, pupunta po tayo kay SSS para magpa-reset. Maliban na lang kung ang ating pong user ID at saka password naka-connect po yung ating pong email ad. Kaya meron pong after 6 months, meron pong 90 days na exceeding na ibinigay si SSS at magbibilang po tayo doon sa 90 days exceeding kapag kayo ay expired na kahit tama po yung inyong password, kahit tama po ang inyong user ID, pag expired na to, hindi nyo na po mabubuksan. Kailangan nyo na po magpa-reset kay SSS. Kaya sana po, ingatan po natin ang ating pong user ID at saka password para po, pag kailangan po natin si SS, ayan, napakadaling kunin. At sa mga naibigan po ang video na ito, kayo po, iniimbitahan ko po kayo na kayo po ay mag-like at mag-subscribe. Salamat po at sa susunod na tutorial ko ay kung paano po ang update ng paglo-loan kay SSS. At marami pong naging proseso ng paglo-loan at paiba-iba. Kaya sa 2020, hindi na po yung dati na account lang ng bangko, pwede na, hindi po. Mas sinecure pa talaga ni SSS kung paano po na gagawin kung paano po ang tao makakapag-loan. At malalaman nyo rin po kung bakit yung mga may trabaho lang po ang pwedeng mag-loan. Dahil nakalagay po doon yung tinatawag na detalye. Kung walk-in po, pwede po yata yung direct kay SSS. Pero sa online, hindi po pwede. Kailangan may employer. Doon niya po malalaman sa susunod kong tutorial. Kaya marami pong salamat sa inyong panonood sa video na ito. At pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At higit sa lahat, God bless po. At
nawa mas may natutunan po kayo. At sa mga nag-like at nag-subscribe, huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng bakas para po kayo mabalikan ko. At sa mga video na inyong i-upload, ito po ay aking panunuorin. Kaya habang pinapanood nyo ko, papanuorin ko rin kayo habang kayo ay nagko-comment. Marami pong salamat at God bless po. Salamat po.